Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Sing to the Lord, for we are His. Praise His holy name. For His anger lasts for a moment, but His favor lasts for a lifetime. I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the Lord. Sing to the Lord, for we are His. Praise His holy name. For His anger lasts for a moment, but His favor lasts for a lifetime. I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the Lord. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord, and I will dwell in the house of the Lord, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Good morning, Jesus! Ayan, Thank you, Lord. Praise the Lord. Sa privilege na kami po ay napili na mag-share. Kaya lang alam nyo, pag nalaman nyo yung topic, sabi namin, paano kaya kami hindi mag-look na yung isi-share namin? Amen. Ayan, Pero, thank you, Lord. Sir Ned, bago tayo mag-umpisa, Ah, di ba? Mag-pray muna tayo. Pray Sige, muna tayo. pray Thank tayo. you, Hingi Lord. tayo ng guidance at Amen. tulong Thank ni you, Lord. Sige, listen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Yes, Lord. Thank you, Jesus. All glory and honor is yours, Almighty Father. Panginoon, maraming salamat muli sa pribilehiyo na ibinigay mo sa aming dalawa ni Sister Nene na gagamitin mo ngayong umaga, Panginoon. Lord, bagamat ang aming pakiramdam, di maganda, pero ikaw po ang aming itataas sa umagang ito, Panginoon. At Lord, itinataas din po namin ang mga viewers, yung aming mga kapatiran, kung sila po'y nagbabiyahe, Panginoon, protection, guide them, Lord. At Lord, sa mga sabi nga, timbahay, yung mga nasa bahay, Panginoon, patnubayan mo pa rin, Panginoon.
Huwag mo nang gumawa at makinig muna at ito ang ating kaisipan sa umagang ito. Lord, thank you for the beautiful day. And thank you, Lord. Alam po namin, it's always a new day for us. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Pagkatapos po ng dasal, siyempre yung ating memory verse. Sabihin na natin para Sige. yung ating pasimula ay nandyan na ang presensya ng Diyos at ang kanyang salita. Amen. Sa Mark 9 verse 23. Yes, said Jesus, if you yourself can, everything is possible for the person who has faith. Amen. Thank you, Lord. Yan po ang Ayan. linggong ating verse for the week. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May Sige. mga early viewers tayo, Mama Nini. Batiin sige. naman natin. Oo, batiin natin. Diba? 83 na. Ang kauna-unahan sa akin kanina, hindi ko tinandaan ko. Siyempre, ang labi-dabi ni Brother Ernie. Si Nanay Eloy. Akala ko labi-dabi mo. Labi-dabi ni si Nanay Eloy. Tapos, sinigundaan ni Sister Rosemary Orpilla ng ating Baguio. Lydia Valdelobar. Ito pala, taga-Project 4 to, Sister. Ha? Si Cherubi. Thank you, Lord. Mga barkada ni Sister Ellen. Yes. Sister Rosemary Orpilla, nababanggit ko na. Sister Lorna Pay ng ating Mendez. Sister Tess Adaya Magat. Sister Tess, Sunday, Makati Group. Dito po tayo. Siyempre, ang aking, bayaw ko ba? Sino? Brother Louie. Ano bang tawag namin? Vilas. Vilas. Brother Louie Belmonte. Si Brother Patrick Besite. At, siyempre, si Brother Patrick, mami niya si Sister Ched. Ayan. Ito maganda rin. Si Sister Jamie, abang aga. Siyempre, si Sister Jamie, si Jamie, at saka si Jamie. At saka, 4 na tao ang kasama niya watching with us. Amen. Thank you, Lord. Fresh from Bohol nga, di ba? Oo. Nandito ang kanyang mami. Welcome back, Sister Sally. Maraming sharing yan mamaya sa ating intercessory. Thank you, Lord. Tapos si Sister Rose Quinto, good morning po. Yan. Sister Olive Caray. Si Maring Nida. Ito si Sister Nida. Lagi sa nagsasabing, good morning, Mars. Lagi niyang pinapaalala magkumari kami. Amen. Thank you, Lord. Kasi parang nga imposible na siya. Kagaya ng word natin, everything is possible for the person who has faith. Kasi biro mo, late na siya nag-asawa, pero thank you, Lord. Nagkaroon pa siya ng isang gwapong anak. Amen. Praise God, na Thank you. inaanak ko. Amen. Ayan, thank you, Lord. Ito ang ating, di ba itong ating bago manggagawa, Sister Rosie Magtibay, di ba? Yes. Yan, oo. Sister Rosie. Good morning po. Sister Glenelle Mercado, ang mami ni Jam. Si Don, si Brother Don Rogelio Jones Pante. Ang sarap ng ulam si Sister kahapon. ko, hindi mo na Wala. Na laktawan ko. Thank you, Lord. Ito, si Brother Cirilo Sahul. Brother Val Lapus, kilala to ni Brother Ernie eh. Oo, siya ba nagdala sa'yo, Kuya Ernie? Oo. Yan. Praise the Lord, Thank you, Lord. nananatili. Thank you, Lord. Sister Tilet. Bumalik na to si Sister Tilet, Hanolina, di ba? Nasa abroad na uli. Sister Josie Dinaco, nakasama rin ni Mami Sally sa Bohol. Thank you, Lord. Sir Rosemary Iwata. Thank you, Lord. Meron ditong, kilala mo, Sister Lydia Valdedobar. Ayun nga yung taga, yan? Si Sitio. Sitio. Yan yung okay. taga, yan? Amen. Thank you, Lord. Sister Eileen Yangson Encarnacion. Ito ang taga Pinagbuhatan. Pinagbuhatan, Yes, ating oo. kapatid. Yung patuloy na pinagagaling ni Lord. Yes. Di ba naputulan din siya? Ito yung naputulan ng paa din. Sister Eileen? Yes, Oo. pero patuloy pa rin na nakikinig sa ating GMJ. Si Nanay Senny Baez ng ating Mendez. Sister Vicky Alanquilan. Buongiorno. Sir Melet, good morning, Jesus. See you din sa ito mga babatiin ko rin aking mga may prayer group na rin akong babatiin. Oo, sige, May virtual batiin na, ako eh. Yung mga taga Isabela, si Sister Elvie Corameng, Sister Seni, Sister Linda Tuesday Balila. group. Yan, bali Saturday kami. Tapos kasama dyan si Sister Milet. Tapos si Brother Pip, Sister Celia, hindi mahabol. Sister Jeline, ayan.
At nung isang linggo, humabol si Sister Benilda de Villa ng Batangas City. Bresilda. Oh, Bresilda. Bresilda. Thank you, Lord. Manood po kayo ngayong umaga, mga kapatid. At sa Sabado, huwag pong kalimutan ang ating virtual. Aba, nanonood ang aking kumare. Sister Rebelina Manalaysay Sarno. Good morning. Wow. Oh, Kumusta ka, Sister Lina? Sister Lina. Praise God. Kumare ko to eh. Oo, Thank you, sila, Lord. yung Tagalipa, sila Sister Neba, Sister Flor Cunanan. Ayan, kumusta din po ang inyong brother Hindi. Akala ko si Sister Flor ng dito, Justinville. Cunanan pala, ito yung dito sa Punta, Santa Ana. Ayan, thank you. Ayan, eto Kamali. rin. Sister Tess, na nasa San Juan pa rin sila, no? Sister Cecil. Good morning, Sister Cecil. Sister Levi, is also watching. Good morning po. Ayan. Ayan, si Brother Boyet, samahan ko na rin Sister Mirna na BFF na rin ng nanay ko yan pag every Sunday. Yung talim, mas kilala ng nanay ko. Mas maraming kilala ng nanay ko sa East. Ormina Marquez. Good morning po. Ito mga taga San Juan. Sister Jerlyn Nuwas Sangkap. Thank you, Lord. Sister Judy Tanaki ng ating Tumana. Sister Melby Tungkab ng Baguio. Baguio. Thank you, Lord. Yan. Ayan, Sister Gina. Nabanggit mo na ba si Sister Gina Rosie Magtibay? Gatmaytan. Oo, Magtibay. Okay. Gina Gatmaytan. Si Sister Joy, nabanggit mo? Hindi. Is watching eh. Thank, Thank you, Lord. Lord. Oo. Ayan. Praise God. Ayan, 97 na tayo, Sister Ne. Oo. Amen. Thank you, Praise Lord. God. Yan, Sister Paraluma Nuke ng San Pablo. Good morning din po. Ayan, Sister Cirilo Sahol, Brother Eloy siya. Eloy din siya, di ba? Ang kampalayo niya. Si Sister Elizabeth Ornelia is also watching. Si Brother Andy is watching. Ayun, the red lady, si Tarita, si Tarits. Ang tawag ko sa kanya, Tarits eh. Sabi ko, ang babaeng hindi kailanman maghihirap. Ayan. Ito, taga Illinois, si Sir Lolit Ilagan. Sabi niya, good morning, Jesus. Canada na. Naway magkita sila na. Eh, yung Sister Rachel, siya ba si Sister Rachel ng ng Japan? Yes. Okay. From Andres Prayer Group yan. Uy, si Sister Norma is watching. Thank you, Lord. Yes, Thank you. Praise God. Sister Josie Dinaco. Praise God. Thank you. Sister Farah is watching also. Thank you, Lord. Sister Nancy Colina. Amen. Thank you. Praise God. Sister Marisa Auchi. Di ba nasa Japan na siya? Oh, yata. Sabi ni Sister Rita, lagi talaga may paliwanag si Rita. Hindi po taga Sitio Ruby. Sister Lydia po, taga Quezon City siya, nagpe-fellowship at mga kasama niya. Hindi daw taga Sitio Ruby. Hindi taga Sitio Ruby. Di bale, basta nasa Quezon City pa rin yan, Sister Rita. Brother Temi Bongon. Si Brother Bong na nagse-celebrate pa rin hanggang ngayon ng kanyang birthday. Oh, yung kanyang kapatid is watching, Sister Jackie Alam mo, Cosme. Sister Ne, napapansin ko sa ating mga worker, kapag kaarawan, parang 1 week, sineselebrate. Hindi nga 1 week, minsan buong month. Oo. Kaya nga eh. Meron nga nagsabi sa akin, huwag ka mag-alala, buong buwan pa naman yan, hindi pa matatapos ang September. Oo nga naman. Yes. Kaya, thank you, Lord. Praise Thank God. you, Lord. Thank you, Jesus. Brother Arnold, thank you, Lord. Yan. Bago po namin, ang topic po namin ay isa sa mga spiritual rot na nabanggit kahapon ay yung spiritual despondency. Pag sinabing despondent ang tao, yung na siya, hopeless case. Ayan, marami pong mga reason bakit nagiging hopeless ang tao. At syempre, ang ultimate niyan ay magpapakamatay. Sabi ko nga, ang tao pag hopeless, dalawa ang maaring gawin, sabi ng mga psychologists. Either pumatay o magpakamatay. Pumatay kasi nagpuput sila ng blame sa iba. Pero yung iba naman na sinisisi nila ang sarili, mostly nagpapakamatay. Kaya kailangan malaman natin, ano ba ang ugat? Bakit ang tao nawawalan ng pag-asa? Thank you, Lord. Sige, pero bago po yun, bibigyan namin pag-asa din yung sarili namin dito sa awit na. Yung mga tao rin. Ito kasi, mga tao po. Kasi pareho kami ni Sister Lisa habang nagsishare po kami.
ako nakaranas din. Yung bago ako mag-birthday na yung nalungkot akong konti. Pero salamat nga, gaya nung sa isi-share naming Word of God sa Psalm 42, madaling nakabalik. Ayan, thank you Lord for that. Sige, sabayan nyo kami. Huwag Kang kang matakot, Di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus, minsan pa. huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus. Sino may sabi? Jesus. Sabi ni Jesus. For the last time. Sabi ni Jesus. Thank you, Lord. Mamaya na namin itutuloy kung ano yung mga pagdadaanan natin para Sige, babasahin ko po muna yung scripture dito po sa Psalm 42. Sa Living Bible version ko po kasi mas maraming description po na nakita ko tungkol sa isang despondent spirit. At alam nyo, kaya Psalm 42 yung nung nagtatanong si Pastor Alice, kasi yung mag-share po muna akong konti. Nung the day before ng birthday ko, humingi ako ng word kay Lord pag umaga. Sabi niya, ang in-impress sa akin, Psalm 42, more or less, ano ko yung laman ng Psalm 42. Sabi ko, bakit kaya ganun? May nakalagay doon ganito. Basahin ko po ang Psalm 42 ha. Sabi ng Psalm 42, ang sabi, umawit ay sons of Korah, pero mostly, inattribute nila ito kay David nung hinahabol siya nung kanyang anak na si Absalom. As the deer pants for the water, so I long for you, O God. I thirst for God, the living God. Where can I find him to come and stand before him? Day and night I weep for his help, and all the while my enemies taunt me. Where is this God of yours? They scoop. Take courage, my soul. Do you remember those times? Naka-enclose po. But how could you ever forget them? When you led a great procession to the temple on festival days, singing with joy, praising the Lord. Why then be downcast? Why be discouraged and sad? Hope in God. Biglang nagbago yung yung tone nung writer. I shall yet praise him again. Yes, I shall again praise him for his help. Yet I am standing here depressed and gloomy. But I will meditate upon your kindness to this lovely land where the Jordan River flows and where Mount Hermon and Mount Mizar stand. All your waves and billows have gone over me, and floods of sorrow pour upon me like a thundering cataract. Yet day by day the Lord also pours out his steadfast love upon me. And through the night I sing his songs and pray to God who gives me life. O God, my rock, I cry. Why have you forsaken me? Why must I suffer these attacks from my enemies? Their taunts pierce me like a fatal wound. Again and again they scoop. Where is the God of yours? But, oh my soul, don't be discouraged. Don't be upset. Expect God to act. For I know that I shall again have plenty of reason to praise him for all that he will do. He is my help. He is my God. Praise God. Thank you, gusto Lord. ko rin basahin sa Tagalog. Yes, Diba? oo, Basahin ko sa Tagalog. Awit 42, 42. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Araw-gabi tumataghoy, gapit araw tumatangis. Naging tanging pagkain ko'y mga luha at pag-ibig. Itong mga kaaway ko sa tuwina'y yaong sambit. Nasaan bang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Nagdurugo ang puso ko kapag aking maalala. Ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya.
Bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako ay may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Siya ay gugunitain ng puso kong tigip-hirap. Habang ako'y nasa Hordan, sa Hermon, at sa Mizar, di ko siya malilimot. Gugunitain oras-oras. Ang dagat na kalaliman, pakinggan at umuugong, at doon ay maririnig lagaslas na mga talon. Ang katulad, nagagalit, malalaking mga alon na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Nawa ang pag-ibig ni Yahweh ay mahayag araw-araw. Gabi-gabi siya naway purihin ko at awitan. Dadalangin ako sa Diyos na sa aking bumubuhay. Sa Diyos na sanggalang po, ganito ang aking wika. Bakit ako ay nilimot? Nilimot mo akong kusa? Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? Kalooban ko'y nangihina sa pagkutya ng kalaban habang sila'y nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan, magpupuri akong muli, pupuriing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Praise God. Alam, napansin niyo po ba mga kapatid, ang bilis mag-switch, no? Yung nadi-discourage, tapos biglang maalala niya. Kaya maskin tayo, ako rin, nung nalungkot ako kasi, past weeks, dati, bago ako mag-birthday, yung mga kapatid ko, ganun-ganun, meron ng kumusta. Eh ngayon wala, silent silang lahat. Parang, sabi ko, kaya, may sorpresa kaya silang inihanda. Pero may akong konti, kutob na akong konti. Tapos nung binigay pa ni Lord yung Psalm 42, naku, pati yung anak ko, wala ding sound. Dati, bati-bati, ngayon walang sound. Ikaw ang nasurpresa. Oo, ako ang nasorpresa sa kanila. Pero alam mo, nung binigay ito ni Lord sa akin, bigla niyang pinaalala. Sabi niya, hindi ba't ang hiniling mo ay yung kalusugan at kalakasan? At yan ay binibigay ko na sa'yo. Kaya yung pagkalungkot ko na, sabi ko, ba't ako malulungkot? Malulungkot ba ako dahil walang bumati sa akin? Malulungkot ba ako dahil wala silang handa? Malulungkot ba ako kung hindi nila ako kinantahan? Alam niyo, ang galing ni Lord, nung hapon nagkaroon ng prayer meeting, yung mga bata nakakatuwa. Tinanong nila ako, Sister, ano bang wish mo? Sabi ko, wish ko sana may red ribbon. Wish ko lang. Tapos may bulaklak, may ganito. Tapos umakyat sila, no? Matatagalan sila. Ba't tatagalan ka ang mga bata? Alam mo, ang galing na baka innovative nila. Meron silang nilagyan nila Black Forest. Tapos merong flower na na parang lang yung... Yung wish mo Oo, wish granted. Tapos kumanta sila. Talaga sabi ko, thank you. Sabi ko, mga bata, you made my day. Kaya, thank you Lord, Hindi talaga, alam niyo mga kapatid, ang kagalakan natin hindi base sa mga bagay na tangible, kundi ang kagalakan, lagi ko nga sinasabi sa sarili ko, ang joy ay fruit of the Spirit. So if I am joined to Christ, I have joy na kagaya ng peace that passes also understanding na hindi base sa circumstances and things that I have or I don't have. Kaya thank you Lord, no, na dumaan yung birthday ko at ang nakakatuwa, yung tapos na yung birthday mo, merong pang nagpapahabol ng mga greetings. At nakagawa nga ako ng tula na sa lahat ng bumate ay paghariin ang Diyos sa inyo ay maghari, ganon. Na nakagawa ko tuloy ng tula doon sa mga bati na natutuwa po ako sa Panginoon. Na salamat, meron ako isang bumati sa akin na natutuwa ako. Every time itong sister natin, pag bumabati siya, tago sa puso talaga yung mga sinasabi. Meron siyang mga sinasabi. Personal message talaga ang kanyang pagbati. Kaya nakaka-encourage, no? Kaya talagang ang Diyos nagpapadala ng mga tao para kung despondent ang ating spirit ay ma-encourage tayo. So, sabi, what is spiritual despondency? The spirit of being despondent or extremely low in spirits or dejection. Pareho din yun, low in spirit. Or hopelessness. Ngayon, ano ba ang despondent? It is a feeling or showing extreme discouragement, dejection, or depression.
So ano pala, yung mga taong nadidepress ay despondent ang isang tawag sa kanila. Tapos base dito sa Psalms, si Sister Lisa may symptoms. Ako naman, yung base dito, yung description ng isang taong despondent ang kanyang spirit. Tingnan nyo, nakakatuwa dito. Kaya sa Living Bible ko kinuha. Una, discouraged na, upset pa. Tapos, feeling of being forsaken. Waves and billows. Pag sinabing waves and billows, yung mga waves, yung maliit lang na alon. Pag billows, malalaking alon na yan. No? Tapos, rolling waves. Caused by wind, yung billows. Tapos, ito pa, floods of sorrow. So, baha ng mga kalungkutan, di ba? Depressed. Thundering cataract. Ito yung bagong word sa akin. Tinignan ko yung word na cataract. Hindi lang pala sa mata ang cataract. Ang cataract pala yung mga falls, no? At pag sinabing thundering, malalakas na agos. Ayan. Running water. Gloomy. Tapos, fatal. Kaya, grabe pala ang kanyang description. Kaya kung hindi ito maaagapan, mga kapatid, yan, maaring ang end result ay suicide. Kaya mga kapatid, kung sa panahon na ito nalulungkot kayo, samahan niyo po kami at mag-aral tayo sa mga pagtuturo ng Diyos para kung tayo man ay may moments na nadi-discourage, na upset tayo, bakit ba na-upset ang isang tao? Minsan, di ba, isa yan yung na-upset siya, nawala ng trabaho. Pag dumating si Judith at saka yung si mga Jonah. yung mga Oo. bills. Hindi lang mga Judith, mga bills talaga na dapat, meron kasing bills na talagang is a must na kailangan bayaran. Bayaran, oo. Electric, Oo, water water bill, bills, oo, yung mga yan. internet. At saka yung mga tuition fees. Yes. Oo, yan. Tapos, yung halimbawa, meron na baon sa utang. Ay talagang pagka, hindi mo na mabayaran, gloom and doom na yan, spirit, Pero alam niyo mga kapatid, may naalala ko, may nakausap akong isang sister, sabi niya, kausapin mo naman yung sister ko kasi parang 20,000 lang yata yung utang o basta less than 100,000. Magpapakamatay na? Sabi ko, ha? Less than magpapakamatay na ganun pala ka-morbid ang mga tao pagka nagkaroon itong despondent spirit. So, Sister Lisa, ano ba yung mga symptoms niyan sa'yo? Sige, banggitin ko rin, nabanggit na ni Sister Nene yung meaning, no? Medyo parang nahihirapan ako, despondency. May mga synonyms kasi to. Oo, yes, oo. Discouragement, nabanggit na ni Sister Nene. Dejection, depression. Yung discouragement, ito yung panglulupaypay. May takot ka. Yung dejection, yan yung kalumbayan. Oo. Depression, kalungkutan. Yan yung mga synonyms na Yeah. na despondency. Sa Tagalog nga, ito yung kawalan ng pag-asa, pagkalungkot, panlulupaypay. Yung, di ba sabi mo kanina, binasa natin, no? Nakita nyo ba yung switching? Di ba sabi mo, Oo. malulungkot, biglang sasaya. Napag-alaman ko na ang despondency pala is not a condition. It is a mood that can be changed. Yes. Di ba? Oo. Mood pala doon na can be changed. Oo. Di ba? Ang Thank galing you, mo, Lord. Lisa, ha? Yung hindi ko nakuha, mo. Thank you, Lord. Sabi nga, despondency can include not only sadness, but feeling of hopelessness. Ito na yung walang kapag-asa eh. Para tuloy pagpapatuloy din ito may nung naalala kahapon. ko. Alam mo yung mga namatayan minsan ng spouse? Yun. No, parang akala nila- gusto nila sumunod na dun sa kanilang spouse. Pero may iba may sumusunod talaga. Oo, yung mga lalo na yung very close sila. Yan. Yun nga yung mga causes niyan, death of a family member, friend mo, lost your job, despondent about his health. Dito? Kalusugan. Kalusugan. Medyo, meron ako Pareho si-share. tayong dalawa. Oo, meron ako dito eh. Pumapatak ako dito. Nakakalungkot talaga, di ba? Kapag minsan, pag na-diagnose ka na ng isang sakit, di ba? Kahit sabihin mo na, wala yan, wala yan. Wala yan, wala yan, pero nasa isip mo. Sabi, wala yan, wala yan. Pero nasa isip mo pa rin. Parang, kumbaga, Hindi ganun kasi sa- reality, nakikita mo, andiyan dyan kasi. Yes. Halimbawa, yung mga masasakit, ayan, reality kasi yon. Yes. Kaya lang tayo, parang mga Kristiyano, mayroon tayong in denial tayo. We try to deny, scoop the idea that they're not really that sick kasi alam naman natin. Ako nga lagi ko sinasabi, if Jesus is in me, how can I be sick? Nung nagkasakit nga ako, ano na ngayon? Di ba?
Oh. Pero kaya thank you Lord talaga na pinaano sa atin ito, pinabigay na lesson. ni Lord Yes, sa sabi nga atin. mood, no? Kasi ako, pagka nakakaramdam ng sakit, di ba iba yung feeling mo? Parang kang irritable. Nalulungkot ka kasi nararamdaman Parang mo kaaway yung mo pain. lahat. Oo. Kasi pagka maghapon, after ng maghapon na yan, nagaling kami ng office, may pain ako. Nalulungkot na ako niyan. Sabi ko, Lord, nararamdaman ko na naman yung sakit. Pero ang diversion, yung parang idadivert mo yung sarili mo, magpuri ka sa Panginoon. Kasi, Lord, nararamdaman ko pa yung pain. Kasi matakot ka na pag hindi mo nararamdaman yung pain. Nakakaramdam ka pa. Mapalad ka pa, nakakaramdam ka. Ano yung mga symptoms? Ito natutuwa ko sa mga nakuha kong symptoms kapag meron tayong spiritual despondency. You feel weary, indifferent, Weird. you lack motivation. Your performance at work has dipped. You feel restless and irritable. Tingnan natin may mga ilang, kasi sabi nga mood may mga ilan na nararamdaman natin. Pag ikaw humihiwalay ka sa crowd, nagiging indifferent ka, medyo tingnan mo na yung sarili mo. Parang kumbaga, yung grupo nagsasaya, ikaw nandyan. May kalungkutan sa dibdib mo. Medyo tingin-tingin, tapik-tapik sa sarili. Hello? Andiyan ka pa ba? Andiyan pa ba si Lord sa'yo? Bakit ka humihiwalay, di ba? Kaya hindi din tayo magiging judgmental sa mga taong yung may nagaganon kasi hindi natin alam Yung kung anong kanila. pinagdadaanan nila. Oo. Pero nga, ang kagandahan ito, yung symptom na to, pagka naramdaman mo, Yes. di ba? Pagka Pwedeng mag-switch. Oo, yun na yung mamaya yung solution. Yun yung natin. sa akin, na Oo. mag-switch ka, di ba? Ano yung pinaka-root nito ng yielding despondency? Nakita ko yung unbelief. Hindi makapaniwala. Oo, hindi ka makapaniwala. Unbelief. Natutuwa ko dito sa isang parag na nabasa ko. Learning new techniques and strategies, changing your thinking and self-talk, and changing your daily routine or environment will give you the boost that you need to engage new behavior and reverse your state of hopelessness. Gusto kong basahin ulit, Tingnan nyo, Learning new techniques Yes. and strategies, changing your thinking and self-talk. Dapat pala, minsan pala, dapat kinakausap ang usapin mo sarili mo. And changing your daily routine or environment will give you the boost that you need to engage new behavior and reverse your state of hopelessness. Oh, kasi, Sister Lisa, yung self-talk na yan, alam mo ba yan yung isa sa mga, try not doing. Huwag mong kakausapin ng sarili. So, instead na kinakausap ang sarili, si Lord ang kakausapin natin. Ayun. Yung sinabi ko nga na yung mood, ito yung Yes, mood, no, can oo. change. Yung learning new techniques, natutuwa ako sa amin ni Sister Aida. Ako rin. Kasi Pareho alam tayo. niyo naman, yung aking kalagayan, na-deform po yung aking mga kamay. Pag tinitingnan ko siya, nakaka-discourage talaga. Parang, hawakan pa kaya ng kamay ko si Brother Arnold kung kamay ko pag nakita niya, no? Tapos sa trabaho, aaminin ko po, yung performance ko, hindi na yung production, yung sinasabing yung production ng gawain ko, hindi na siya ganong kabilis. May pagbabagal na. Pero ang natutuwa ako, sabi ni Lord, huwag kang tumigil, diyan kita tinawag Yung sabing learning new techniques, isang technique na natutunan namin ni Sister Aida. Dati po, pag nagpa-puncture kami ng, halimbawa, yung aming sinulatang daily cash position, susulatan namin yan. May mga i-attach kami, mga resibo o mga receipts. Saka namin, pinapunch. Alam niyo yung learning new technique namin ni Sister Aida? Why not na yung pagkuha namin yung papel, bago i-file, bago namin sulatan, pinapunch namin, mas nadadalian kami. Pinapuncher muna namin, may butas na siya. Pag sulat mo, pagka natapos mo, shoot ka na lang ng shoot doon sa Kasi may butas na siya. Unlike nung pagkasulat mo, may naka-attach ka pa doon, tapos ang hirap-hirap ipapunch mo kasi
masikip na siya eh. May mga nasa ano na, may naka-attach eh. Yun yung mga sinasabi ko. Isa pa, ito simple lang ah. Dati kasi, pagka lumalabas ako, sabi kasi, di ba, changing your daily routine or environment. Pagka lumalabas ako, ayoko talaga mag-tricycle. Lumalakad ako. Kung ang lakad ko pakaliwa, minsan binabago ko yung routine, pakanan ako. Papalayo, iniiba ko yung routine. Naghahanap ka ng bagong ruta. Parang sa atin yung daily, kasi eto, GMJ, sa totoo lang, baka nafe-feeling natin, routine na lang natin. Ayan, 8 o'clock na, Brother Ernie, di ka pa naliligo. 8 o'clock na. Si Ernie talaga. Diba? Ano, routine na lang ba sa Di yan atin to? Routine na lang ba yung pagpunta, yung ating fellowship, pagpunta? Nakakalungkot. Nalulungkot din yung mga pumupunta kasi parang sa kanila, routine na lang yung ginagawa. Kaya, isa pa, sabi ko nga, kung ang gawain mo, tagabukas ng gate, nalulungkot ka kasi doon ka lang ba nilagay? Baguhin mo. Hindi. Diba? Taga-Sara naman Pagka may pumuputpot, ito lang ngayon ko lang na pagka may pumuputpot, di ba, magbubukas ka. Ganitong gawin mo. Buksan mo. Lumabas ka. Palabas, ikaw ang magbukas. Sa labas mo buksan. Oo. Hindi, ikaw ang lumabas. Yung baguhin mo lang. Parang bagong O kaya, technique. habang binubuksan mo, yes, sir! Bubuksan na po. O, yung mga ganun ba? Bagong Ako kasi ganyan minsan bagong eh. technique. Oh, kung gusto mo naman, wala pang pumapasok, di buksan mo na, wag namang, pero nandun ka naman dapat, Oo, no? Ayan. O thank kaya you, Lord. kahit walang tao, magbukas ka. Oo. Exercise Umupo din ka yun. dun sa tabi. Di ba? Nalulungkot ka dahil doon ka nilagay. Yes. Ba? Nalulungkot ka dahil nakasakay ka sa sasakyan na hindi aircon. Magpasalamat kami, sinasakyan ka. Yes, Di ba right. walang sinasakyan? Alam mo ako, Sister Lisa, ang tuwan-tuwa sa prayer meeting, di ba na yung ating internet po, yung internet, minsan nawawala. Sabi ko, paano kaya ito, Lord? Alam nyo, hindi ako marunong yung tinatawag nilang multitask na dalawa yung nakikita sa screen. Alam nyo, sinubukan kong ginanon ko yung aking yung mga pictures. Di lumiit siya. Tapos, nilagay ko sa setting para nakikita ko yung internet kung mababa o hindi para mag-switch ako sa cellular data. Tuwa ako kay Lord kasi, sabi ko, ganito lang pala. So, inalis ko lahat ng apps, no? Tapos, pinaliit ko yung screen. Mas pala yon, mas maganda kasi pag maliit ang screen, hindi masyadong, ba tawag niyan? Parang yung gigs na gagamitin sa malaking video. Sabi ko, thank you, Lord. Ako tuwa-tuwa ako sa na-discover ko na yon. Kaya, pagka na yung internet, hindi yung aalisin ko pa lahat, pupunta ako sa setting. Kaya ngayon, nakikita ko na yung setting ko, ang internet ay nakalagay doon, weak security. Tapos, yung mga tao, ikot-ikot lang. So, alam ko na something is, nagla-lockdown yung kanilang internet. Kaya yun yung isang na-discover ko. Tapos, marami ako na-discover dito sa pagka nag-aaral tayo ng At isa pa, yung virtual. Oo. Nako, thank you Lord talaga. Ang hindi ko na lang alam paano yung screen sharing ng kanta, yung para lahat makakita. Okay. Hindi ko alam ko paano ko kayo ilalagay sa gitna. Yung merong gumagawa nun, na isang sister na siya yung naglalagay. Sabi ko, aaralin ko yun. Ilalagay sa gitna ang kanta para lahat ng nanonood ay mababasa yung kanta. Isa So, yun, pa, thank you, Lord. Pastor, na isa ko pang sharing, no? Alam to ng mga nanay, di ba, lagi naman tayo naglalaba. Sir Maribig, paglalaba, di ba? Ako, nalulungkot talaga din ako kasi pag yung mga anak ko, gusto ko nang naglalaba naman sila talaga. Kaya lang, hinahabol ko yung araw. Gusto ko yung bago magtanghali, nakasampay na ako. Nakakalungkot kasi, Lord, ganito na yung kamay ko. Bakit ako pa rin naglalaba? Ano ba itong mga anak ko? Pero naglalaba naman sila. Kaya lang, kung hihintayin ko yung paggising nila, naku po, hindi na ako makakatuyo. Alam nyo ba? Na-share ko na to sa San Pablo eh. Ewan ko lang kung matanda ni Brother Ernie. Doon sa paglalaba, kita nyo, di ba? Kasi gusto ko yung mabula eh. Nalulungkot ako dahil ako na naman maglalaba. Di ba? Ako wala Nakita ko choice. sa washing machine, yung bula sa washing machine, dito mataas na. Alam niyo, ginawa ko, pinasaya ko yung sarili ko.
Naglaro ako ng bula. yung mga, di ba yung mga ganon? Iunuha ko yung kamay ko, nagbalon akong ganon. Yung, di ba, yung mga bata, nagbubbles ka. nagbabubbles. Sabi ko, bakit ko palulungkutin yung sarili ko sa paglalaba? Ay, naku, pasayahin ko nga, naglaro ako sa Oh, bula. alam mo talaga yan. Oo. Di ba? Ano ba? Palulungkutin ba natin ang buhay natin? Yes, Di ba? tama ka. Ang nakakatuwa, Oo. ang nakakatuwa, tinan nyo, yung last week natin, bago itong ating pag-aaral na spiritual despondency, tapos Oo. next, ano nga, meron ka nga Spiritual yan, wrath, oh. oo. Di ba? Ano yung last week natin? Psalm 68 verse 19, di Oo, ba? praise Gusto the kong Lord. basahin sa Oo, Tagalog. daily loads Ang ganda eh. with benefits. Oo. Inuuna muna ni Lord yung word na yun. Yes, Na, praise di ba? God. Sa Tagalog, ang ganda-ganda. Ayan, ang kamay ko. Pasensya na kayo. Ayan. Ayan na. Ayan. Ang sabi sa Psalm 68 verse 19. 19. Oo. Sa Tagalog ang kante. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas. Dinadala araw-araw ang pasaning nating hawak. Sino nagdadala raw? Si Lord. Si Lord araw-araw. Araw-araw. Ano ba bakit nalulungkot mo? Hindi naman pala, o baka naman kasi, nalulungkot ko kasi, yung problema ayaw mo ibigay kay Lord, pasan-pasan mo pa rin. Yan. Di ba? Yan. Kaya ang isang solusyon dyan, turn over all your troubles. O lahat ng lahat ng mga, ito, nilagay ko nga dito, turn over. Ang number 1 ko, turn over to God all sentiments and feelings. Kasi nga sabi mo, mood yan eh. Let Him handle them for we cannot. Hindi natin kaya. Kasi mas kilala tayo ng Diyos. Kaya if we will not turn over to God, itong mga sentiments and feelings natin, alam niyo ang isang dito, yung awareness 24/7 of God's presence in our life. Yun lang talaga ang solution. At saka kailangan, sabi ko nga, actively engage tayo sa ating relasyon kay Lord. Kasi, alam niyo, ang makakaranas lang nito, yung hindi naman talaga active sa relasyon niya kay Lord. Ano yung ibig sabihin ng active? Yung araw-araw, hindi lang araw-araw, yung basta 24/7, we are aware of God's presence. We are aware that He is always with us. We are aware na hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan. Kasi one moment lang, momentarily lang, na makalimutan natin na ang Diyos ay kasama natin, sigurado magkakaroon na tayo ng feeling of despondency. At mabilis ang demonyo. Ano pang sasabihin niya? Ayan, tingnan mo yan, mag-isa ka na lang. Paano ba yan? Ako nga mag-isa din labada ko. Yung labada ko, ang dami. Palulungkutin ko rin yung sarili ko. Sabi ko, hindi pa naman ako mauubusan ng damit. Sabi ko, diyan muna kayo. Sabi ko ganyan. Yun nabanggit nga ni Sister, pagpapatuloy pa rin, no? Di ba yung sa John 5:1-9? Yung 38 years. Oo. Iniisip ko, sa 38 years, wala bang ginawa tong taong to? Wala, nakaupo lang siya doon. Nakaupo lang. Hindi, may mga nakikita din akong ganyan. Alam mo ba, nagre-retire na. Yun na nga. Kaya yung ang idea na may tumba-tumba ka. Nandoon ka na lang. Hindi ba nabanggit yun Tari? Nandun ka na lang, sisiso-siso ka. Inaantayan mo? Inaantay na lang ang kamatayan. Parang ganon. Pero alam nyo, natutuwa ako kasi si Lord, pag may nakikita ako mga may edad na nagpipreach, kaya hindi natin pwedeng sabihin ang matanda na, hindi na pwede. Kasi biro mo yun, yung sabi ko si Marilyn Hicks, 80 plus na siya, nagtuturo pa. Kaya sabi ko, di ba si Charles Stanley, 89? O bago kinuha ni Lord? Kaya si Billy Graham, 90 plus, bago kinuha din ni Lord. May naalala pa rin ako, Sister Ne. Bakit ba ako manlulungkot sa aking kamay? Oo. Taga-Kalo, kung nakita nyo to, Yes. putol yung kamay. Wala Dati talaga yun. bata, Inborn. matalog. Inborn. Oh, Parang si Nick Bujicic, matalog ang alam niyo yan? apelido. Oo. Pero alam nyo ba, nung nakita namin ito, ngiti-ngiti. Yes, ang saya-saya niya lagi. Sabi ko, ako may kamay pa, balikulang. Yung putol Tapos, Oo. meron pa isa yung, yung Nick preacher. Bujicic Ayun, nga, yun. motivational speaker yun, na paborito ni Pastor Ray. Bakit ka Oo. malulungkot? Ako malulungkot. Biro mo, nagkaasawa pa yon and dalawa na ang anak nung Nick Bujicic. Kaya yung mga impediments sa buhay natin, nasa po yan natin, nasa attitude natin o perspective, how we look at them. Kung titingnan natin sila na
mga pangdiskaril sa buhay natin. Alam nyo, yung kagaya ng train na didiskaril, pero naaayos din. Tayo din, ang buhay natin, pag nadiskaril, may bumps and bumps. Talaga namang may bumps and bumps kasi every day is not a cozy day. Meron talagang mga something will go haywire. Kaya may mga taong, quote-unquote, mababait, nadadagdagan pa, gloomy ka na nga, nalulungkot ka, sasabihin pa, ay, nako, wala ka na talagang pag-asa, ganyan ka na, hindi ka na mababago. O, narinig yun na ba yun? Hindi po pala totoo yun, yung ganito na ako, at tanggapin nyo ako as I am. Hindi At saka yung totoo laging yun. sinasabi na Oo. hindi, ganito talaga ang ugali ko Oo. Ano talaga, hindi. Binabago tayo Kasi araw-araw. pinapawalang bisa natin yung 2 Corinthians 5:17. Kaya, Ganda. maaring hindi ka if-join. Kasi sabi doon, if anyone is joined to Christ, He the is old is gone, and the the new has come. Oh, the old nature sa ibang version pa nga. So, kung sasabihin mong ganito na talaga ako, para bang kulang sabihin, pagpasensyahan niyo ako, hindi. So, maaring hindi ka if joined to Christ. You are not joined to Christ. Maaring ang yung mga feelings natin changes because there are some circumstances or people that affects us. Pero ang sinishare po namin dito, huwag tayong manatili sa ganong kalalagyan. Huwag Kasi- tayo mag-stack up. Yes, yung sa Ria, sinasabing di ba, stack spiritual rat na stack up na tayo sa ganong kalalagyan na, gano'n ang ugali. Yung albawa, konting kibot lang, ano ba naman yan? Tumatalsik yung mo, ganyan. Di kung tumatalis, kuha ka ng tissue, pahiran mo, di ba? Parang hindi ka na upset. O kaya may nahulog. Tapos ano ba yan? Naglaglagan. Kung gusto mo, walisin mo. Ako nga pag may nakikitang basura, dati parang upset ako. Pero ngayon, sabi ko, thank you, Lord, Yung ayaw dadamputin niyang ko. gawin mo, di ba? Ayaw niyang tumanggap ng bayad, o di lagay mo yung kukuha lang. Ano pala, Hindi lalo na problema. pag matagal na tayo kay Lord, mga kapatid. May hugot ba ako, Oo. brother, sister? Lalo na kung matagal na tayo kay Lord, mga kapatid. Yung awareness natin lagi na yung kagalakan, kapayapaan, pag-ibig, pasensya, kabutihan, kabaitan, yan ay bunga ng Espiritu Santo. Kung aware tayo lagi na present si Lord, alam niyo magmamanifest yun sa atin. Kasi aware tayo na kaya nga dito nagulat ako yung salmista, madali siya nagsiswitch kasi lagi niyang naaalala na merong Diyos. Kaya nga sabi mo kanina, pagka ang ng despondent ay ang root cause talaga ay unbelief. Hindi makapaniwala na kayang tulungan ng Diyos. Kaya nga nilagay ko dito, isa sa mga how to overcome. Ito, after mo. Try not to rely on self-help. Kasi mabilis tayo yung gumawa ng sariling diskarte. Yung sinasabi, okay na yan, kaya ko yan. Alam niyo ako, kahit minor lang na bagay, tinatanong ko si Lord. Kaya nga, sabi ko sa inyo, pati damit nga Lord, anong isusuot? Tapos, in-impress sa akin ni Lord, yung doon kasi ako, yung bagong laba dito sa kanan. Yung, siyempre, habang dinadagdagan ko, yung luma dito sa kaliwa. So, ang unahin ko, yung dito sa kaliwa, kasi yun yung nauna ko na laban. Ganun ako. Maski yung sa paglalagay ng mga damit, gusto ko yung una ko nilabhan, yun ang una kong gagamitin. Tapos yung mga bagong laba, hindi ko muna ipapasok sa cabinet kasi dahil alam ko yun yung huli ko nilabhan. Ako lang po yun kasi gumagawa lang ako ng sariling paraan para hindi ako nag-isa lang ako sa kwarto. Para hindi dull ang aking moment sa loob ng kwarto. So ako yung gumagawa ng Yan, sir, na nabanggit mo rin kasi yung how to overcome. Ito yung pinaka-last Yes, ko, oo. yung how to overcome. May dalawang bagay ako na napag-aralan. Gusto ko i-share sa inyo. Yung una, get specific about the issue. Yes. Specific ka ba? Bakit ka nalulungkot? Anong issue? Wala kang pera? Nalulungkot ka? Diyan ka na lang nilagay? Wala kang pag-asa? kasi Anong na, solusyon pag walang pera? Ha? Walang pera. Pag-antay ka, magbibigyan ka ni Lord. Pag-antay ka Yun lang. na nga, kaya ka nalulungkot kasi Patuloy kang natatagal. manalangin, di ba? Patuloy O yung naman. pangalawa, take action. Sa take action, may 4 na bagay akong pinili lang. Pero ang dami nito. Yung una, get moving. Galaw-galaw naman pag may time. Get moving. Make a plan. Fix things.
At ito yung pinaka-importante, big gratitude. Yes, para tayo yung Magpapasalamat. thankfulness. Thankfulness. Be grateful or yung sabi ka gratitude, magiging pagpapasalamat mo talaga na kahit wala kang pera, magpasalamat ka. Pagka wala na, ibig sabihin magkakaroon. Yes, amen. Diba? Hindi pag nangati ang kamay, sabi ni At sister. share ko na rin noon, natutuwa ako kasi yung dalawa kong anak, patapos na, college na. Meron kami mga inadapt na mga pusa. Hindi, may mga adopt. Yung pusa ko kasi kahapon, parang sabi ko, ano ba to? Sumabay ba siya sa teaching? Kasi nakakalungkot. Nasagasaan, hindi ko alam kung nasagasaan or what. Nakita ko na lang siya dun sa plant box namin na nakahiga. Eh di si Patay Maggie, na. hindi buhay, pero hindi niya maano yung katawan niya. Tapos after ilang hours, umiihi siya ng blood, may ihi yung blood. Ay. Eh di tinakbo na ni Maggie sa veterinarian. Tapos sabi niya ganun, Mami, paralyzed daw na damage daw yung nerve sa pelvic nung pusa. Alam niyo sinabi ko kay Maggie, ano ba sabi nung doktor, nung veterinarian? Pag bumili ba tayo ng gamot at nagamot yan, may possible pa na kung paralyzed na, hindi na nating mamatay. Ganun yung pagkakasabi. Morbid ka Parang na. hopeless na ako na Morbid. sinabi ko sa kanya, paralyzed na naman bibili tayo ng maraming gamot, gagamutin. Mamamatay din, huwag na tayong bumili, tayo na nating mamatay. Alam niyo, naawa din ako sa anak ko. Sabi ko, Lord, sinep mo ba dun sa yung pagkalungkot, panlupay-pay, pananlulupay-pay na. Pero alam niyo, kaninang umaga natutuwa ako. Kasi sabi nung veterinarian, tinutusok yung paws, walang pakiramdam yung pusa. Kasi nga, may Hindi fracture. nagre-react. Oo. Pero nung umaga, nilagay namin siya sa kanyang higaan, nakaikot. Aba, pusa lang to, pero meron siyang boost. May motivation siya na to go on with his life. Wow, Diba? praise God. May motivation siya na tinutulak niya yung niya. Yung sarili. Yung balakang niya. Sabi ko, Lord, nangungusap ka. Pusa lang to pero nangungusap ka sa akin. Kung ang kalagayan kong ito, sabi ko nga, dati, ang backlog ko lang, 1 month, 2 months, ngayon, 8 months. Pero matuwa ka kasi alam ko matatapos kasi wala namang ibinigay si Lord na hindi rin siya yung tatapos Diba? Kaya magbibigay si Lord na makakasama ka sa opisina na gagawa at gagawa. Kasi kung nandun yung bus ko, kailangan i-motivate mo na yung sarili mo na, go on, move on. Ano ba yung ating Let's nilalagay sa Let's go. Let's go. go forth. Go. Grow Move together. Service. Peace of our God. Di ba? Yes. Thank you, Lord. Pero bago yon, kasi batiin po muna natin ang mga may kaarawan sa araw na ito. Praise God. Sister Lisa, Ang mga may birthday, nababasa mo ba? September 12, 2023. Happy birthday kay Ninang Remy Cabral. Yes. Ay, Sister Remy, binabati po Amen. kayo ni Sister... sino to? Meron nagpapabati. And Brother Joshua Salvacion. Apo to ni Brother Boy, no? Si Sister Irma Falagay po pala. Ayan. Batiin ka. Dati nating Oo, Sister Irma. nagpapabati. Kasi birthday rin niya ngayon. Yes, si Brother Dondon Borja, Brother Ian Orpilia, Brother Edgardo Tungkab, Brother Alan Beltran, Sister Elena Sipin, Brother PJ Akayan, Wow. na anak ni Brother Ernie, Akayan. Brother Sipanaya Vito, ang dami, Brother Baby Rosario, Brother Baby? Brother Baby. Thank you, Lord. Brother Jason Baksal. Yan po ang mga may birthday ngayong September 12. Kaya lang wala si Brother Bong. Sana live yung happy birthday. oo. Pero Thank you, andyan Lord. si Sister Ched. Yes. Thank Oo, you. at nag-birthday din siya nung Sabado si Sister Ched. So enjoy your day mga kapatid. Pagpalaing kayong higit pa ng ating Diyos. Oh
birthday! May the good Lord doesn't make you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday Happy and birthday po enjoy ulit, your day. Ayan. Thank you, Lord. For no? our repeat new song, His Love is Eternal, composed by Minister Mario Garcia and sung by, taga Isabela to eh, Sister Tina Tina. Aguilar. Thank you, Lord. Give thanks to the Lord because He is good and His love is eternal. Let the people of Israel say His love is eternal. Let the Prince of God say His love is eternal. Let all who worship Him say His love is eternal. In my distress, I call to the Lord. He answered me and set me free. The Lord is with me. I will not be afraid. What can anyone do to me? It is the Lord who helps me, and I will see my enemies defeated. The Lord makes me powerful and strong. He has saved me. The Lord has saved me. Give thanks to the Lord because He is good and His love is eternal. Let the people of Israel say His love is eternal. Let the praise of God say His love is eternal. Let all who worship Him say His love is eternal. In my distress, I call to the Lord. He answered me and set me free. The Lord is with me. I will not be afraid. What can anyone
anyone do to me, it is the Lord who helps me, and I will see my enemies defeated. The Lord makes me powerful and strong. He has saved me. The Lord has saved me. He answered me and set me free. The Lord is with me. I will not be afraid. What can anyone do to me? It is the Lord who helps me, and I will see my enemies defeated. The Lord makes me powerful and strong. He has saved me. The Lord has saved me. He has saved me. The Lord has saved me. He has saved me. The Lord has saved me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. May additional tayo sa Mama Nini na birthday greeting today. Si Brother Joey Zamora. Pamangkin to ni Sister Nida Gilardino. Ay, At nakakatuwa praise God. yung song natin, no? Eksakto Oo, sa eksakto atin. dun sa word. Sige, bago magtapos, meron na akong isang short paragraph din na natutuwa ako na tayo, di ba, lagi tayo nag-aantay ng package mula kay Lazada, mula kay Shopee. Ito ang lagi nating isipin. What an assurance knowing that daily, my Father has a package for me. And I am entitled to something from my Father. And I'm so glad I have a Father that I can depend on. Yan ang expectin natin, yung package ni Lord daily. Amen. Alam mo, pinangako niya kasi yan. Psalm 127 verse 2, the Lord provides for those He loves while they are asleep. Kaya pagising natin sa umaga, if aware tayo sa word na yan, alam natin na may inihanda ng regalo ang Diyos sa atin, natutulog pa lang tayo. Kasi tayo natutulog, ang Diyos kailanman hindi natutulog o naiidlip. Kaya nga, isa din sa isang tiko dito, ang unang, 5 tik kasi ito, try not to rely on self-help, kanina nabanggit na. Turn over to God all sentiments and feelings, let Him handle them for we can't. Tapos number 3, turn our minds to what God has done for us and thank Him. Pagka naisip natin na marami nang ginawa ang Diyos sa buhay natin, parang ako na, ba't ako malulungkot pinangako ng Diyos sa akin yung Deuteronomy 34 verse 7 that when Moses was old, he is 120, he was strong as ever, and his eyesight was perfect. So, hiningi ko kay Lord na pwede ba, Lord, maging kaloob ko rin yan. So, thank you, Lord. Kaya, patuloy akong pinalalakas ni Lord in spite of yung nanggaling sa COVID. Tapos, trust Him for yung His ever-ready help. Na laging ang Diyos ay nakahanda ang tulong niya. 24/7 yan. Eto, may nagawa po akong tula, mga kapatid. Natuto ako kay Lord. Iba naman ang format ng tula na pinagawa sa akin ni Lord. Tingnan ninyo sa kawalang pag-asa, nalugmok ang kaluluwa. Di malaman ang gagawin, puso ay nagupilin. Huminga ng malalim.
tingin, lutas sa suliranin pag huminga ng malalim. Sa gitna ng dilim, tinig ay naulinig. Puro malalalim na Tagalog. Alam niyo ba, pati ako na ano din sa lalalim na Tagalog to, Lord Wika ay ganito, anak, bakit di ka sa akin tumingin? Idilat mga mata, kita'y aaliwin. Naalala ko yung Zephaniah 3:17. Sabi niya, kaaliwang tangin sa akin manggagaling. Puso mong wasak, aking gagamutin. Lupaypay na kaluluwa, aking pasisiglahin. Manalig sa akin, dalangin mo'y diringgin. Tutugunin, luhay papahirin. Naalala ko tuloy sa Psalm 56 verse 8 na yung mga luha natin. Mga kapatid, alam nyo ba, nilalagay ni Lord sa mga bote. Biro ninyo, binibilang pa. Nilalagay sa bote, tinatago niya. Siguro ilan na kayang tangke ng luha ang ating na doon. Tutugunin, luhay papahirin. Pag-asa'y bubuhayin, di ka na maninimdim. Akong si Yahweh, lagi mong kapiling. Sa tuwin ay aaliwin ka ng aking mga tagubilin. At kung mga ito'y iyong mamahalin at susundin, walang kahulilip na ligaya iyong kakamtin. Ako ang iyong Panginoong Jesus, sa puso mo'y laging paghariin. So ang susi pala mga kapatid, para hindi tayo naninimdim, panampalatayaan natin na ang Diyos na lumalang sa atin, bago pa nalikha ang daigdig, nasa isip na niya tayo. Alam niya lahat ang tungkol sa atin, nakikita niya. Kaya saglit na pagpikit ng mata natin, idilat natin at alam natin, hindi man natin siya physically nakikita, alam natin na ang Diyos nating Emmanuel ang pangalan, lagi nating kapiling. Amen. Thank you, Lord. Praise God. May kanta tayo Oh. for our last song. Oh, last song daw May po. pag-asa kay Jesus. Di ba? May pag-asa Ano kay yung Jesus. sinasabi ni Kuya Ernie kanina? Ano yon? Medyo... How wonderful are your gifts. I-medley na natin para mapa... Nothing can shake me. Oh, sige Sige. na lang. Oo. How wonder... Oo. No, medyo ano kami, yung lalamunan namin. Kulot. How wonderful are you. How wonderful are your gifts to me. How wonderful are your gifts to me. No, le. Oh, yun. For our last song, Wonderful. tapos... Sige. Tapos closing prayer. How wonderful are your gifts to me. How good they are. Parang How wonderful full are your gifts to me. How good they are. I praise the Lord because He guides me. And in the night my conscience warns me. I'm always aware of the Lord's presence. And nothing can shake me. Nothing can shake me. Nothing can shake me. Nothing can shake me. I'm always aware of the Lord's presence, and nothing can shake me. Nothing can shake you and me because God is an ever-present God. Amen. So, tayo po ay manalangin mga kapatid. Ama, salamat po sa pagkakataong ito na nagkaroon kami ng realization na ang mga damdaming malungkot, nadi-discourage, nadi-depress, ay kaya pong baguhin na inyong Espiritu Santo. Salamat, Ama, for making us always aware that you are ever present 24/7 in our lives. Salamat po, Ama, sa pagpapaalala sa amin na napakaraming mga bagay na higit na magpapaligaya sa amin kaysa magpalungkot sa amin. Kaya salamat po, Lord, sa pagtuturo niyo sa aming lahat ngayong umaga. Lagi po, Lord, isipin namin na nariyan kayo. You are here, there, and everywhere, God. Kaya salamat, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-asang dulot ng iyong salita, pag-asang dulot ng iyong pag-ibig, kaaliwan na nadarama namin, Lord, sa inyong presensya. Hindi na po kayang i-describe, Lord, pag na ang puso namin naliligayahan dahil alam namin, naririto po kayo sa amin. Sinasamahan nyo kami, kayo'y nasa amin,
mapapasa amin at magiging amin pa. Maraming salamat po Lord. Lahat ng luwalhati, pagpuri, pagsamba, pasasalamat ay para sa inyo lamang Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tomorrow's Thank you, Lord. Bible study. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the